Alright, so welcome mga kabombo sa aming program and syempre ito pong muli si Bombo Kier Liado. Patuloy nyo kami mga kabombong samahan hanggang mamaya alas 10 ng umaga. Sige, welcome na po natin ang ating sunod na bisita ngayong umaga mga kabombo para pag-usapan natin kung ano po ang mga paghahanda, mga gagawin ng bahagi po ng CDRRMO Naga. Patungkol nga po, kasi ngayon di ba ongoing na yung pag-aaral ng mga bata, pasukan na, kaakibat niyan mga kabombo, darating na din yung yung tag-ulan, 'di ba? Ano kaya ang mga gagawin dito ng CDRRMO Naga? Sige, ito, pag-usapan natin yan together with our next visitor virtually ngayon. Ito na, welcome natin si Sir Reynor Rodriguez, ang head po ng City Disaster Risk Reduction Management Office Naga o CDRRMO Naga. Magandang umaga po, Sir Reynor. Si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga and welcome to our program. Bati muna kayo, sir, sa atin pong mga listeners and viewers po. Yes po. Good morning po sa lahat ng nakikinig and nanonood sa programa ngayon ni Sir Kier and hopefully all is fine po sa ating lahat. Okay po. So ito, sir, maumpisahan ko po. Katuwang yung ang DepEd o katuwang yung DepEd, sir, may mga isinagawa po ba tayong halimbawa structural assessment o inspeksyon sa mga pampubliko at pribadong paaralan dito sa Naga para masiguro talagang ligtas ang mga gusali sa malalakas na hangin at ulan, Sir Reynor? Opo, with regards po sa malalakas na hangin at ulan, actually previous school year po, ginawa po natin yon dahil nagkaroon tayo ng Uwan as typhoon. Pero po yung preparation kasi ngayon is doon sa El Nino. Pero definitely po dahil tama po yung sinasabi nyo, meron po tayo kasing kumbaga pabago-bagong panahon dahil po yung habagat nandito din siya, although magiging weak siya. Pero it could produce mga scattered, mga thunderstorm sa atin na pwedeng matest po yung integrity ng ating mga paaralan, including yung mga bubong, pati din po yung kapalibutan kung saan pwedeng bahain ulit. Kasi definitely, yung Naga, especially yung area po ng CBD1, bahain po siya because one, yung intervention nandoon, pero we have to admit na catch basin po talaga yung lugar natin. So mahirap talaga na totally ma-zero in po natin na hindi nababahain ang Naga. Pangalawa, yung high requirement po ng discipline ng mga tao nandun din po dahil as noted nga sa isang finding kahapon, yung Sagup Creek na nilinis mga 3-4 months ago na sobrang naging okay na sa diretso po ang daloy ng tubig nung binisita ulit ng CEO, City Engineer's Office, kasama po ang ENRO. Surprisingly or unsurprisingly, punong-puno na naman siya ng basura. So, ito po yung mga challenges sa atin. But definitely, nandun po tayo sa point na tine-check natin yung integrity ng ating mga paaralan para sa safety both sa El Nino at saka yung mga probable na pag-ulan ngayong taon. Okay po. Dito sir, sa mga paaralan dito sir sa Naga na kilalang flood prone tulad nitong Julian Militon kasi malapit sa amin. Ano ba sir yung mga specific na hakbang o preemptive measures na ginagawa po natin sa dito nga po sa mga paaralang ito, Sir Reynor? Opo, meron po kasing kumbaga may autonomy yung mga paaralan, meaning may responsibility po yung ating mga ginagalang na mga head of school or principal para po mabilis yung ating aksyon kapag may pangangailangan na mga desisyon, especially kapag may masamang panahon sa ating lugar. Kasi tama po kayo, yung halimbawa, yung Julian Militon, isa siya sa pinakamabilis na bahain ng ating lugar. Kaya ang isang provision po dyan, yung DepEd mismo, yung paaralan mismo at yung barangay, nagkaroon na po sila ng initiative na magkaroon ng yung boat natin para kapag kinailangang ilikas yung mga, may area kasi dyan na malapit po talaga doon sa creek.
na kapag nag-overflow yon, although safe pa yung mga bata sa classroom kasi medyo elevated siya. Pero ang tendency, hindi na sila makakalabas kasi medyo malalim na yung tubig sa loob. And considering na maliliit yung mga estudyante, so hindi na po safe ang paglikas from that area ng school going into the main gate ng school. So kaya meron silang ganong polisiya kung saan nagkaroon po sila ng boat para po kapag kinakailangang ililikas sila just in case mangyari po na yung pag-ulan ay nakapasok na yung mga bata sa loob ng paaralan. But definitely, kapag hindi pa po nakakapasok at biglang bumuhos ang ulan, pumasok po siya sa yellow and orange, may kakayahan po, may otoridad ang ating head of school through the guidance of our superintendent po ng division ng DepEd dito sa Naga para po ikansela yung klase. Okay po. Paano dito sir ang halimbawa sa suspension ng klase if ever may mga malalakas na pag-ulan or pagbaha rather, paano po ang magiging sistema ng pag-anunsyo ng suspension ng klase nito sir? Susundin ba natin yung standard ng DepEd o NDRRMC guidelines o magkakaroon po tayo ng localized suspension? Depende sa lala ng baha sa particular na barangay, Sir Raynor? Apo, again, dapat po palaging nakasunod tayo doon sa DepEd guidelines. Pero as mentioned a while back, yun nga po, may kapangyarihan po ang principal. Magpapaalam lang po, kumbaga mag-i-inform sa DepEd, sa division school of city school na magsususpend sila because of an imminent danger or threat sa mga bata. So pwede pong gawin yon. Meaning to say, kasi sila ang nasa ground, sila ang mas may mabilis na objective na decision para po ma-safeguard natin ang ating mga estudyante. Opo. At ito sir, tuwing may mga pagbaha dito sa Naga, alam naman natin na madalas talagang gamitin yung mga paaralan bilang evacuation centers. Sakali sir na may pumasok na malakas na bagyo pero hindi naman natin inaasam, kung sakali lang na may bagyo sir ngayong pasukan, paano po ang koordinasyon natin upang hindi maantala ng matagal yung klase po ng mga estudyante, Sir Raynor? Opo, so kung may bagyo, totoo po yun, meron po tayong 5 na may nadagdag na 2 na city maintained na mga evacuation centers. Ito po yung City Hall mismo, yung People's Hall. Yung talagang evacuation centers po natin ay itong kung saan nag-opisina kami sa PAGCOR, sa Santa Cruz Evacuation Center na pareho po yan nagiging event center kapag nako-convert kapag hindi naman na kailangan para po maging evacuation center. Tapos yung People's Mall po, yung second floor po ng supermarket. Tapos yung GMR Coliseum. And recently, during Typhoon Uwan last year, around October po yun, nakipag-tulungan sa atin ang Mariners Polytechnic Colleges Panganiban Campus na yung isang building nila doon, yung second floor, kasi binabaha din po yung area nila, ay maging evacuation center. At the same time, yung Biscas po, yung isang building din nila, parang education building kung if I'm not mistaken. Pinolunteer din po nila yon. On top nung lahat halos ng paaralan ng DepEd ay nako-convert talaga into evacuation center. So ang proseso po, alam na po natin kapag may paparating na bagyo, tinicheck po natin yon kasi meron po tayong camp management team or yung CMT, trained po siya ng DSWD Region 5. Yung camp management team is coming from the LGU down to the barangay. Tapos yung lahat pong yon ay inaatasan yung point person para i-check yung integridad ng ating mga paaralan. Tapos just in case po paparating na siya, so ibig sabihin may prior na cancellation ng classes. And yon, yung mga pinipermit po ng mga paaralan ng mga classroom, yun ang gagamitin po natin. And ang protocol po kasi niyan, kapag na-check na po na yung lugar na tinitirhan nila at yung daanan para makabalik sila doon right after the typhoon ay safe na, pwede na po silang payagan. But definitely because of the
camp management approach. Ang camp manager po through the IMT tsaka EOC ng city ang magdedetermine kung kailan sila pwedeng pauwiin. So in that context, doon po sa tanong nyo, nakadepende po yun sa enormosity ng bagyo. Kung yung hindi naman po, wala namang masyadong nawasak or nasira, once safe po siya, pwede nang bumalik. Tapos the DepEd will decide kung kailan po i-resume yung klase. So ganun po yung agency interoperability process ng ating pagtugon kapag may mga masamang panahon na dumarating po sa ating lugar. Okay po. Yun. At ito, sir, para lang malaman po ng ating mga kababayan, mga taga dito sa Naga, para lang alam po ng ating mga layman, kailan ba, sir, or anong trigger point bago mag-utos ang CDRRMO ng preemptive evacuation sa mga community na malapit po sa mga paaralan, Sir Raynor? Opo, nagsisimula kasi ang information from the Office of the Civil Defense. So 3 days prior to probable impact po, may meeting ng ginagawa niyan. So yung trajectory po ng bagyo, dinidetermine po yon. So from there, nagiging blue alert na po kami, meaning to say, kumbaga, nagre-ready ng pwedeng impact ng bagyo. So lahat po nung dapat gagamitin, yung mga personnel, pinagre-ready siya. Pag pinagre-ready, ibig sabihin, halimbawa, binabaha ang bahay ng isang member ng personnel or ng IMT tsaka EOC, dapat by this time, 48 hours prior nung impact, niready mo na yung family mo, nilikas mo na para pag dumating yung point na tumama talaga sa atin, so ready na tayong mag-serve po sa city, tapos doon ay kumbaga na-secure mo na yung family mo. So ang trigger po, mangyayari yan kapag nakita talaga 24 hours before the impact na may assurance na kumbaga ang epekto nito ay negative talaga sa isang lugar, for example sa Naga. So through that, ang binibigay po yan sa EOC through our chief executive, no other than our mayor, kung magpapa-pre-evac tayo. Pero yung decision will be actually an accumulated information para maging objective po siya from the information coming from the ground through the IMT. And ang pinaka-purpose po noon na maiwasan na kung saan ang kasagsagan ng bagyo, doon naman tayo nagre-rescue. So, matitrigger lang po siya kapag nag-advise na po yung City Disaster Risk Reduction Management Council through the city mayor, uutusan na po yung ating mga nasa IMT para po mag-inform na dapat magkaroon ng pre-evacuation. Doon po sa IMT may approach pong ganun din ang mga barangay. So yung mga barangay, iraradyo, tatawagan, doon sa GC, lahat po ng portal of communications para po mag-convene. Kung hindi man online, physically, and yung dapat po yung drill na pinapractice ng bawat barangay. Ibig sabihin, may list na talaga sila ng mga tao na kapag ganitong level ng tubig ang babagsak ay kailangang lumikas. Another level, ito yung lilikas and saan sila papalikasin. By this time, ang expectation po talaga sa atin, lahat ng barangay ay kumbaga na nakamada na yung mga tao na dapat ilikas depende sa volume ng tubig. At the same time, saan sila ililikas para hindi po nagkakagulo or orderly po ang lahat. Okay po. Total sir, nabanggit nyo yung drill. May mga pagsasanay ba tayo sir or drill na isasagawa or ituturo sa mga guro, mga mag-aaral ngayong pasukan ukol sa flood safety at typhoon preparedness, Sir Raynor? Paparating po ngayong first week of July ang UST Pag-asa para magkaroon ng, if I'm not mistaken, first ever flood drill po ito. Pero ang una munang ika-capacitate ay yung mga barangay captains natin, that's 27, plus yung in charge po na kagawad sa DRR. Tapos po ang isa naming titignan ay yung youth sector.
para po makapakinig at makapulot po ng insights or ng aral doon sa kanilang sasagawang training. Tapos pagkahapon po noon may drill sa isa o dalawang barangay. And yun po yung magti-trigger na ang lahat ng barangay eventually ay gagawan po noon. So ikakaskade po dapat sa mga paaralan para po mas alam natin. Kasi ang mga, in fairness naman po sa ating mga kasama sa DepEd, ang mga teachers, alam naman nila ang ginagawa nila. Ang confusion lang nangyayari ngayon because of too much pressure coming from the parents kapag masama ang panahon. Yung hindi na tinitingnan kung yellow, orange, or red, basta ang bias palagi kapag umulan dapat suspended ang klase. And yun po yung gusto kong ipakiusap din na ang mga magulang ay siya ang may unang diretso at kumbaga kakayahan na mag-decide when it comes to safety ng mga anak po natin. So kung halimbawa hindi pa masyadong umuulan sa buong Naga pero sa area nyo, malakas yung ulan kasi may localized thunderstorm. Hindi yan nakikita basta-basta ng CDRR at ng syudad. So barangay po yan. But even in a barangay, pwedeng nahati siya. Ang isang case in point niyan, etong Panikwason, Carolina, San Isidro, malalaki po yun at since may mga mountainous area, yung mountain po nag-a-attract yun ng mas maraming tubig. So maybe iba ang sitwasyon nila sa iba pang mga barangay. So kung ang magulang sana po merong sinasabi nating kapangyarihan na hindi magpapasok ng estudyante, kindly feel free. Kasi at first ang pinaka purpose naman natin is ma-safeguard yung mga bata. Pero ngayon kasi nagkaroon kayo because of the social media, yung nadadala lang tayo sa udyok na dapat walang pasok kasi may may reverse psychology tayo sa ganun eh. Pag walang pasok, gustong pumasok. Pag may pasok, ayaw magpapasok or papasukin or pumasok yung bata. So, dapat magkaroon tayo nung inert na objective na decision making na una, responsibility natin na papasukin ang bata sa paaralan. Pero kung at stake yung safety nun, hindi po ibabagsak or mababagsak ang bata dahil hindi siya pinapasok sa isang araw na malakas yung ulan or may hindi magandang security dahil sa sama ng panahon ang kanilang lugar. So, yun po. Okay, opo. Eto, sir, mga remaining question na lang. Malaman lang namin, sir, ano-ano bang mga modernong teknolohiya or early warning system like halimbawa, automated rain gauges or baha monitoring sensor sa Naga River, yung mga ginagamit po ng CDRRMO ngayon para makapagbigay ng mabilis at di oras na babala sa mga paaralan bago pa man bumuhos yung matinding ulan, Sir Raynor. Opo. Wala po kasing technology na prior makukuha natin yung specific na ulan na babagsak sa isang barangay. Hoping na merong ganyan. Kasi clouds po yun eh. Yung bagsak nun, hindi talaga ganun ka-targeted. So that's why there is always an estimate. So probable niya is 50 to 100, more than 100, pero hindi sa exact science. Kaya yun yung tinitingnan natin through the website po ng Pag-asa, yung Southern Pag-asa website. Iba po kasi yung Pag-asa itself doon sa Southern Luzon Pag-asa. So yung Pag-asa itself, 24 hours before the impact, yun yung pinipredict nila na can change easily anytime within the 24 hours time frame. Yung Pag-asa Southern Luzon po, yan na yung nangyayari. So ang gray area po doon ay kung ang mga bata nakapasok na and saka natin nakita na nag-yellow na tayo or nag-orange na tayo. But anyway, so doon po nanggagaling yon. Pero yung Naga po, nag-asikaso din tayo ng mga early warning system para po mas makatulong. Kasi for one, wala pong specific sensor dito ang DOST Pag-asa sa Naga. Lahat po to nasa Kamaligan, nasa CBSUA Pili. Ang ibang ang pinagkukunan natin ng datos ay Cam Norte at saka sa probinsya po ng Catanduanes. So, nasa process po tayo ng pag-complete dahil binibili po yun galing sa ibang bansa. Ito pong Davis system, ito po yung ginagamit ng ating local meteorologist, yung ating
kaagapay, as in super grabe ang ating indebted tayong masyado kay Sir Mike Padua. So kung ano yung technology yung ginagamit niya, nasa proseso din po tayo ng purchase nun. Ilalagay po yun sa at least 12 sites, hindi po per barangay kasi may mga barangay tayong magkakalapit at maliliit lang na yung isang sensor is already enough para po makover yung pag sukat nung rain or nung ulan na bumagsak or bumabagsak sa isang lugar. So meron po tayo niyan. Meron po din tayo yung flow meter kung saan tinitingnan kung paano kabilis yung agos ng tubig, especially dito sa Naga River. Kasi these are the two foremost indicators kung paano tayo binabaha. Yung bububuhos na daloy ng tubig galing sa Mount Isarog or sa upper area natin ng Naga going into the mainstream dito sa Naga River. Yung backflow din ng tubig from the Bicol River entering the Naga River kapag punong-puno na po ang Bicol River. So flow meter pareho yon. Tapos yung early warning system ng sensor, rain sensor, kung saan nakikita niyan na susukat niya yung kasalukuyang ulan na bumabagsak sa isang lugar. So yung 12 pong yon plus yung existing nila Sir Mike Padua will be enough para po magkaroon tayo ng data na later on ay pwede nating magamit sa pag-decide natin when it comes to policy making, like ordinance, or resolution by the City Disaster Risk Reduction Management Council, and moving forward, ano yung mga, based on that, yung mga datos na yun na makukolect natin. Actually, yung study po, nag-start na ngayon, so 2 years siya. Kasi pwede naman talaga isang AI, pero mas maganda po na yung actual na buhos ng tubig ang name-measure natin. So ito po yung magiging, kumbaga, datos natin or basihan kung paano tayo magde-decide moving forward ng mga bagay na dapat gawin natin so that we could improve on how we can inform better yung ating mga mamamayan with regards to sama ng panahon, especially po sa ulan, sa kabaha, kung saan ito yung pinaka-foremost na concern po natin dito sa lungsod ng Naga. So partner po natin dito si DOST Pag-asa Kamsur na nasa loob ng campus ng CBSUA at si Sir Mike Padua and ang ilang mga scientists, engineers din kasama yung mga graduating na mga ECE students po from Ateneo de Naga University. Okay po. Very well said, Sir Raynor. Ito sir, bago tayo magtapos, ano sir ang paalala nyo sa mga magulang at estudyante, especially yung mga nagko-commute, lalo na tuwing rush hour na sumasabay pa ang biglaang pagbuhos ng ulan. And kung meron sir, gusto kayong hanapin, saan ba kayo sir pwedeng mapuntahan? Ano ba yung inyong mga details para mapuntahan kayo ng gustong mapuntahan or may gustong idulog sa inyo pong tanggapan, Sir Raynor? Opo, una po, dun sa tanong kung ano ang mga dapat gawin or information. One, gusto ko lang po maging peculiar yung sasabihin kasi mix po talaga tayo. Kasi supposedly tag-ulan tayo ngayon, pero as mentioned early on, because of the prevailing El Nino na parang 90% po kasi sinasabi na magiging strong to very strong to. Pero amid nung El Nino na sinasabing nandito na sa atin ngayon and mag-i-end towards the first quarter pa next year, 2027, hindi rin may iwasan yung pag-ulan because of the habagat. Pero on top of that, ang pwedeng result because of the combination ng magkasalungat na panahon, yung habagat na tag-ulan, tapos yung El Nino na tag-init, less po yung bagyo na pwedeng dumalaw sa atin or makarating sa atin ngayon dito sa ating lugar. Pero ang probability naman kapag natsambahan tayo, yung mga bagyong mabubuo ay mas malalakas. Actually, base po sa datos, yung tulad ng bagyong Haiyan or yung nangyari po sa Visayas, sa Tacloban, ito po ay result po ng El Nino during that time. So, ang isang paalala ko po, huwag po tayong maging kampante
dahil mainit na parang hindi na uulan. Mas maigi pa rin po yung pagdadala ng mga kagamitan tulad ng kapote, payong mas lalo na, or any protection na pwede nating magamit both sa sobrang init, extreme po siya, at sa sobrang ulan. Tapos maging mapagmatsag po tayo, matuto po sana tayong lahat naman halos na sa social media, i-follow po natin ang DOST website, i-follow po natin yung naga.gov.ph na website, nandun din po yung CDRMO, kung saan nagpapaalala ano ba yung temperatura ngayong araw, ano ba yung percentage na pwedeng umulan, ano ba yung chances na magkaroon tayo ng mataas or high index in this particular day para po at least tayo ay kapag well-informed po ang tao, nasa atin na ang desisyon kung ano ang gagawin natin. And definitely, base yun doon sa information. Kasi kung we don't mind those informations being shared to people, ang tendency po, natatanaka tayo na nagugulantang na lang tayo na biglang nagganito yung panahon when in fact morning pa lang meron na nagsasabi na may probability na ganito ang panahon. So ang lesson po doon, palagi po na kapag handa ka, mas less po yung negative effect na pwede mong isuffer or ma-experience dahil nakapag-prepare ka. Ang isang example po nito, halimbawa ngayong El Nino, ang in-encourage po namin, tigilan po natin yung pag-inom ng colored drinks, anything, lahat, coffee, lahat po nung decolor, tubig po tayo. And yung pag-hydrate po ng tao, hindi po yan while you are under the heat of the sun. Dapat po, gabi pa lang and umaga, yung tubig na iniinom natin ay tama na siya. Kasi yung pag-inom ng tubig, especially pag malamig, habang nasa init ka ng araw or kasisilong mo lang galing sa mainit na panahon ay nakakasira or may masamang epekto po yun sa katawan natin. So another information, in-encourage po namin na room temperature lang ang palaging iniinom natin. So in short, dapat inform po tayo para yung information na yun ay magamit natin kung ano ang dapat nating gawin para prepared tayo with any untoward incident or any bad weather na ma-encounter natin, maging sobrang init or ulan man yon sa araw-araw nating pagko-commute doon sa mga mag-aaral at mga nagtatrabaho. Mag-message sa amin sa CDRRMO at naga.gov.ph, yan po yung aming email. Pwede rin po kami through the messenger. Kasi po wala po kaming monopoly ng information or ng kaalaman ng expertise. Yung kung may mga suggestions po kayo, kung may nakikita kayong pwedeng gawin sa areas na dito sa Naga, feel free po na mag-message. Nagbibigay din po kami ng mga trainings tulad ng BLS, first aid, sa mga barangay, sa mga paaralan. Kung may need po kayo na hindi kayo natutulungan or hindi kayo naririnig or nakikita, feel free po at i-coordinate namin para anuman po yung paghahanda na pwede natin gawin kapag na-schedule po natin, sigurado po namin i-attend or pupuntahan po kayo.